So pakinggan po natin mga kaloys. Tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, Ito mga kaloys makikita mo dito ang difference between a Marcos and a Duterte. Okay, kung paano sila sumagot sa mga issues, whether fake news yan or totoo. 'Di ba? So, imagine na, lawyer to. Okay, lawyer na marami nagko-question paano siya naging lawyer. Sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho. So, eto mga kaloys, 'di ba, ang normal talaga, like for example, isang tanong, isang sagot. Totoo ba yung nantapon ka ng laptop? Dapat, kung hindi totoo, sabi hindi. Okay? Yan lang. Right? May nakita ba kayo sa mga Marcoses na may kasunod pa doon? Di ba? Usually, si Bongbong nga, yun yung nila, hayaan niya yung paniniwalaan nila pang ganun, di ba? Tapos. Pero ito mga kaloys, nagpapalusot or sinusobrahan pa para makalusot. Di ba? The probability is very high na sinungaling yung tao pag may explanation pa. Di ba? Sa buhay niyo mga kaloys, yung mga naranasan yung mga sinungaling na tao sa buhay niyo. Di ba usually pag tinanong niyo sila, marami pang palusot. Di ba? Yes or no lang naman yung tanong, ang dami pang sinasabi. So, ibig sabihin nun, the probability is very high na nagsisinungaling yung tao. Nagets yung mga kaloys. Di ba? Sa buhay nyo, sa experience nyo sa buhay, yung mga na-observe nyo ng mga kaibigan nyo, di ba, na nagsisinungaling, di ba? Ang daming palusot eh. Hindi lang makasagot ng, hindi totoo yan. Di ba? Ang dami pang reason. Ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Ayun. For the fact na, di ba, may ginawa siya dun sa sheriff. Di ba? Sinapak niya yung sheriff. So may tendency nga siyang, manapak or manakit ng tao. Kasi nga, yung sa sheriff may camera nagawa niya. Paano na lang kaya kung off-cam? Di ba? The probability is very high. Pero syempre, kailangan talaga niyang i-defend. Diba? If ever man na totoo yun, kailangan talaga niyang i-defend. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop. So unang sinabi niya, wala daw siyang history na nang tapon ng laptop. Pangalawa, nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. So wala dong benefit kung magtapon ka ng laptop or cellphone. Di ba si Hanelet nga, di ba may di ba natamaan ng cellphone niya yung isang pulis at yun na bukol talaga, di ba? Noon sa ICC, di ba, yung pag-aresto kay Duterte, naalala niyo mga kaloys. Right? So para sa kanya wala dong benefit. Bakit ko bubatuhin yung tao? Siya nga walang anger management So anong probability na kaya talaga niyang gawin yun? Kung hindi niya kayang pigilan yung kanyang anger, di ba, nung nag-PI siya, di ba, kay BBM, nagbanta siya, di ba, yun palang mga kaloys, hindi niya na-control yung sarili niya Right? So, the reason na maitapon mo yung isang bagay dahil galit ka, hindi mo kayang pigilan yung sarili mo. Right? Pero syempre, nagpapalusot And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Bakit sabi niya benefit? Bakit nag-discuss about benefit? Di ba? Siyempre, wala talagang benefit yun kasi aaray ka talaga pag matamaan ka, di ba? Di ba? Yung nagtapon, yun siyang parang kasi galit na galit siya, di ba? So, kailangan niyang gawin yun, magtapon ng laptop para maibsan yung galit niya na, natamaan ko na siya ng laptop. So, medyo, di ba? Yun yung mga kalis, di ba, ng tao. What's the reason kung bakit saktan mo yung tao pag galit na galit ka? Right?
So, I don't know bakit ganun ang explanation nitong si Sarah. Wala daw benefit sa kanya at wala daw benefit dun sa tatamaan ng laptop. TDS, paki-explain nga. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong. See? Ito yung revelation, mga kaloys. Nagdududa na tayo kung paano siya naging lawyer. Kasi hindi siya marunong mag-construct ng kanyang sentence, magsalita. Di ba? Kumbaga yung standard ng pagiging lawyer ay binaba niya. So maraming question. Di ba? Sa kanya. So marami ding lumalabas na nababasa natin sa internet na may isang tao doon sa kung saang school siya, Sebastian. Talagang nag-make sure na papasa daw siya. Okay, sa mga subjects. Kaya nga, ang katanungan nga yan, paano niya naipasa yung bar exam? Diba? Dapat imbestigahan din yan, mga kaloys. Kasi makikita mo naman sa resulta eh. Right? Paano siya nakapasa nga? Hindi siya marunong magsalita. Right? Gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Imagine, mga kaloys, 2005, mayaman sila. Di ba? Hindi siya gumagamit ng computer. Right? Kaya nga yung ibang mga lawyers, nagtataka na, what? Di ba? Nakatapos ka ng law tapos hindi mo alam paano gumamit ng laptop. Di ba? Or computer. Right? MS-DOS or kung ano man yan dyan. Di ba? Or browser, hindi ka marunong. So, nagre-rely lang daw siya. So, ibig sabihin noon, the probability is very high na nung nag-college of law siya, baka may isang tao siya na tagagawa ng kanyang assignment, tagagawa ng kanyang, di ba mga kaloys, the probability is very high now. Basic yan eh. Di ba? Tapos gusto mo maging presidente. How will you appreciate technology? Di ba? Kung ikaw mismo ay hindi nagkusa na matuto. Right? So walang mangyari sa Pilipinas, mga kaloys. So, let's continue. Minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. So, pang Zoom lang pala yung laptop, mga kaloys. Right? Tama ba yun, mga kaloys? Pang Zoom lang ang gamit niya. So, mas magaling pa pala yung anak nyo. Okay, DDS, mas magaling pa yung anak nyo kaysa dito sa gusto nyo maging presidente. 'Di ba? Kayo kung ano kayo, mga kaloys, computer science graduate or engineer kayo or lawyer kayo, susuportahan nyo ganitong tao maging presidente? Wala na bang ibang Pinoy na mas magaling dito? Kaya nga sabi ni Jam Magno, 'di ba? Bakit ko suportahan si Sarah is mas matalino ako sa kanya? Real talk po 'yun. Okay, nakakalungkot lang na may ganito tayong klaseng politician na ang lakas ibenta ang sarili na mas magaling siya kay BBM. Pero sa isang computer or laptop, hindi siya marunong. Ano yan? Lahat na lang alalay ang gumawa. Diba? Eh di yung alalay nilang tumakbo bilang presidente.